Opo, opo. Feel good na naman talaga tayo dahil nag-top din, nasa top 10 sa electrical. Tama ba yun, ma'am? Engineer? Na license, licensure exam. Ma'am, sigurado ito sila, ma'am. May mga trabaho ito right after kumuha sila ng exams. Hindi ho ba? At, Pag-aagawan. Oo. Anak po ito ng ating mga OFW. Ano po mga trabaho ng magulang? Magkasunod pa, no? Oo. Pero may parangal ba na ibibigay ang OWA para naman sa mga magulang din, Administrator Dimson? At kayo naman sa OWA, talagang well-monitored naman yan. Kapag may mga nag-e-excel, may mga pumapasok sa mga top 10 yan, sa mga licensure examination, hindi po pwedeng makalusot sa OWA. Wow. Galing talaga. Congratulations talaga, ma'am. Napakabait pa rin ng tadhana dito sa ating mga kababayan na ito. At sila pinagpala po. No? Oh. Ay, sige po. Sige po. At ang mabati natin ang mabilis, oo. Opo. Melvin. Wow. Hello, Melvin. Melvin. Hi. Thank you, ma'am. So, kausapin natin si Melvin. Sandali. Melvin? Oy, good morning. Congratulations. Congratulations. Welcome sa Bantay OCW. Anong inspirasyon mo, Melvin? Lalo pat ikaw ay number 6? 5? Number 5. Wow. Congratulations. Engineer Melvin, anong naging inspirasyon mo na talagang pag-igihin mo yung exam na yan? Wow, oo. So, napakapalad ng pamilya niya, no? Yun ang wish lamang, ha, nitong si Melvin. Anong sabi ng tatay mo, Melvin, nung nalaman niya na number 5 ka? Siyempre. Pero Melvin, si Zaldi ito, ikaw ngayon engineer na, wala ka bang balak pumunta sa abroad ulit at para bang sundin yung yapak ng tatay mo? All right.
Anong gusto mong sabihin? Mhm. Sige. Salamat. Alright. Anong sasabihin mo sa mga kapwa mo kabataan na anak din ng OFW? Buong pangalan niya, buong pangalan. Ayan. Alright, thank you very much Melvin and congratulations sa iyo, ha? Thank you, Melvin. Okay, salamat. Melvin Pioc Lascia. Number 5 po siya sa Electrical Engineers Licensure Exam ngayong Galing, 2013. ano? Congratulations. Anak ng OFW. Salamat po sa inyo. At katabi rin niya si OWA Administrator Carmelita May Dimson. Yung number 6 ata, gusto rin ipakausap sa atin ni Admin Dimson. Sino yung ating number 6? Ay, ma'am, admin. Yes, ma'am. Okay, all right, ma'am. Sige po. So, congratulations. Ipapalabas natin. Okay. Admin, thank you. Salamat, Admin. Thank you and congratulations sa mga batang yan. Si OWA Administrator Carmelita May Dimson sa kanilang programa ngayon doon sa OWA. Congratulations. Ang gagaling, ha? Galing, ano? Oo. Pride yan ng mga magulang talaga. Ibang klase yan. Ayan. Parang Pag nag-excel sulit yung mga yung bata. kanilang, Sulit yung ano, hirap, di ba? Hirap. Kasi yun naman Okay. po ang dahilan ng pag-abroad nila, That's di ba? true. At ngayon, hindi na natin patatagalin pa dahil talagang nagusot ang buhok nito sa pagmamaneho all the way from Cavite para makarating sa kanyang pera eskwela. Diyosa ng bayan, si Joyce De Lovieres. Yes, magandang tanghali. O Friday na naman, may pasok tayo, pera eskwela. At before, meron ako mga bagong friends na gusto ko sanang batiin at nakikinig daw sila ngayon. Kanina pa nagte-text. Uy. Si Miss Bell, si Ate Med, si Aline, at si Ate Beth. Hi, sa inyo dyan. Kumusta hi, kayo? makinig po kayo at napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon. Beautiful ladies. Oh, yan. Oo, mga sexy ladies to. Okay. Maganda ang ating pag-uusapan ngayon sa pera eskwela kasi ang topic po natin ay 5 things that you should do to be wealthy. Wow. Kung meron kang 5 bagay na pwede mo palang gawin, no? Kailangan ko yan. yumaman. Kailangan ko yan. Diba? Di ba natin to pag-aaralan? Oo, Pagbibigyan sige. talaga ng oras. I like that. So, kasi diba tayo, ever since, halimbawa, magtatrabaho ka, you'll be working from 8 to 5 and walang absent, but still, we always find money lacking, laging kulang. And then, meron namang mga tao na ang dami na nilang na-receive na money, may mga bonuses yan, at may mga inheritance, so, bali mga raffle winning pera, after some time, nawawala din. Ano yung nangyayari? Bakit nandiyan yung pera pero hindi mo nare-retain? Pero Joyce, meron bang nagiging wealthy na walang ginagawa? Wala. Wala. Meron? Sweepstakes. Yun yung walang project na lumalabas. Oo, maraming ganyan. Oo. Hindi naman nag-aral na matataas na pinag-aralan, Yes. pero Easy. yaman-yaman. Easy. Oo, Easy. Ang social Illegal. networking sites. Illegal na pamamaraan. Ang social networking sites po ay naglalagablab na talaga. Sa Ayan. damdami nila na sobra pong kakilakilabot pag naririnig mo yung mga pera sa bata. Kahindik-hindik. Kagilagila So, meron pa bang dapat alamin para yumaman o magnakaw lang? Bukod sa Dito tayo bottomless, sa magandang pagyaman. bottomless greed or unlimited greed? May magandang walang soundbite. solusyon dyan. May magandang soundbite dyan eh. Ano? The legal profession is an honest profession. Yes, that's an honest profession. Tama ka dyan. Kaya- Hi, Attorney Kay. Kailangan merong delivery talaga. Ayan. Oo. So, we of course number 1, na pwede natin, umpisa na natin, 5 things that you should do to be wealthy. Number 1, do your affirmations every day. Ano yung affirmations? Wealthy ako, wealthy Yan, ako, wealthy ako. oo. Yan. Napag-usapan natin nun dapat may goals. Yeah. Okay. Itong affirmations na to, ina-affirm natin the goals that we have set before. And affirmations are synonymous to positive self-talk.
Ito yung mga can do na kaya mo, magagawa mo, at you are empowered to do it every day. Gagawin niyo po yan. At meron tayong power tool na pwede natin gamitin. At napakasimple, index card lang po. Index card? Yes. Mura lang naman yun. Isulat mo lang Magkano siya. ang index card? Ay, 20 pesos lang Ay, yata 20. yung Sobra isang ka? pieces May piso pa ba? Hindi, isang Isang pack peraso. na yun. Isang peraso. Pack 20. Okay, mga 20 4 by pesos. 6. Parang candy lang yun, Yan. Isulat po natin ang ating mga affirmations every day at babasahin yan every day din. Kung meron, siyempre, nagbabago. No? Diba, ngayong araw na to, gusto mo matupad ang iyong diet, ilalagay mo din yan. No? I am slim. I am happily refraining from eating my favorite chocolate. Yan. So, yung mga ganyan, it will help us achieve our goals kasi we feel inspired. And what comes out of our mouth, ibig sabihin, pwedeng mangyari at nangyayari talaga. So, kung negative ang lumalabas sa bunganga mo, Yun negative din. din. Yun din ang tinatawag mo. Pag sinabi, pagharap mo sa may, ay, pangit ako. Okay, sige, pangit ka. Yun. Pero kaya pag sinabi mo, pag tinatanong ka, may pera ka ba? Kahit wala kang pera, sasabihin mo, Ayan. meron. Oo, meron, Diba? pero hindi nakalaan sa binibenta mo ngayon. Pero hindi nakalaan sa pautang to ngayon. Oo, di ba? Yan, you can write in those index cards and every day, dalhin po natin yun kahit saan. And it should always be positive. You don't phrase an affirmation na nagtataglay ng word na no. And should always start with I am. Hindi pwedeng I am not eating this one. So, hindi ganon. So, I am eating healthy. So, and of course, merong action word. Eating. Yan, may ing. So, ibig sabihin, gumagalaw, hindi ka passive. Merong energy, mararamdaman mo. And, of course, halimbawa, yung nalimutan mo siya in the middle of the day, sobrang hectic, sobrang stressful. All you have to do, bring out your wallet, or bring out your iPad, and doon gawin mo siyang screensaver or lock screen, basahin niyo po ulit. Kasi it will revive you, it will give you additional energy to last throughout the day, na nakafocus ka nandun. And focus is always tantamount to achieving your goals. Yan. And number 2 na ating pag-uusapan is move. Nothing will be accomplished kung hindi ka gagalaw. Tama. And do not procrastinate. Yan, di ba? Ano yung note ka ng note. Yan. Pero di mo naman Wala, tinitingnan mo lang. ginagawa. Kasi kapal-kapal na ng bag mo, ang dami-dami mo dalang index card, pero hindi mo pala ginagawa. So, hindi mo lang iniisip, gawin mo. Yes, Diba? so hindi po. Ano yung mga proseso? Kasi it will trigger, yung mind mo will be stimulated into thinking activities that will bring out that particular affirmation that you're saying. So, aside from that, halimbawa, disheartened ka, meron kang gustong gawin, and hindi, gagawin ko to, baka wala rin. So, yung negative self-talk, you have to avoid it. Alisin mo siya sa sarili mo kasi ikaw mismo, you are censoring yourself. For example, ginawa mo siya, inisip mo siya, ay, pupunta ba ako doon para mag-join sa kanila? Baka hindi ako tanggapin. Okay? So, nung before that particular thought, hindi ka naman tanggap. Pag ginawa mo siya, ano yung possibility? Pwedeng matanggap ka, or pwedeng hindi ka rin matanggap. At least na-validate Yes. na. Kung hindi ka matanggap, wala kang nawala. Tama. Wala nawala. Sexy back to square one ka lang. But there is always that possibility na matanggap. pwede siyang mangyari. E di pag nangyari, happy-happy talaga. Ayan. Yan. And ano ang power tool para sa mga movement and action na yan? Organizer. List your 5 things that you will do the following day, gabi pa lang. I-ready mo na siya. And sa mind mo pa lang, bago ka matulog, bago ka magdasal ng closing mo for the day, i-imagine mo na kung ano yung mangyayari mo the following day. Kasi yun na yung itinatanim mo sa psyche mo na ito ang gagawin ko. So, pag gising mo sa umaga, may patutunguhan ka na agad. Yan. At ang pangatlo na dapat po natin gawin as a habit, you avoid negative people and you, of course, conquer negative self-talk. Avoid low energy areas. Depressed ka na, pupunta ka pa sa slum. Depressed ka na, pupunta ka pa sa mga lugar na maraming nag-aaway, nagkakagulo. Medyo hindi maganda ang energy doon. To be inspired, ikaw mismo sa sarili mo, you read biographies, you go into, you see movies na talagang inspiring, you read books, and, Hindi horror. Yan, diba? Tsaka wag mo Uso-uso telenovela ang Zombie tutukan. pa. Ngayon pa lang, sa dyaryo, at saka sa mga radyo na ibang radyo, umaga pa lang, puro Oo, negative na. diba? Negative. So, meron akong kakilala, ito, very good leader talaga, every morning, pagka meron siyang malaking presentation, hahanapin niya yung CD niya ni Manny Pacquiao.
yung lahat ng nanalo siya ni Manny Pacquiao, yung highlights noon, kinumpile niya yon and pinapanood niya yon. So, napakaganda kasi ikaw sa sarili mo, uy, pwede mangyari. Kasi yung life story ni Panalo. Pacquiao, panalo, very inspiring, dala-dala mo ngayon yon throughout the day. Yan. Of course, no, number 4 na pwede nating gawin pagka medyo kailangan mong magkaroon ng maraming pera ay maglaro. Maglaro na. Maglaro. Wag apoy. Laro lang. Kailangan natin na Ah. magkaroon tayo ng recreation, Ayan. physical activity to relieve our mind ng mga stresses ng mga mental exercise. So kung halimbawa ikaw ay empleyado, no, lagi ka sa opisina, you find a way na hindi ka naman puro work. Magkaroon ka ng mga activity, pwede kang mag-zumba, pwede kang mag-taibo, or you go into recreational areas. Ako sinasabi ko, pupunta kayo sa yung mga game zones na ginagawa ng mga bata. Kasi doon, wala namang pupunta doon na umiiyak. Lahat doon halak-hakan. So, very masaya ang ma-absorb mong energy doon. And, after that, nakapahinga yung utak mo, you will be more Candy creative. Crush, hindi ba? Candy Crush. Pwede ba yun? Yes, Candy yes. Crush? Pinagbawal kaya. Hindi ba marami lang? Wag naman yung sobra na hindi ka na natutulog at bumibili ka na talaga ng mga power boosters. Yan, yung ano lang, May breaker namamatay lang. dyan, sa hindi natutulog sa Oo, kakalaro, oo. Candy Crush na yan. Pang ilan na yung Magdamag yan. binabanggit mo, Diyosa? Pang-apat na po. Alright. Yan. So, ang pang-5 natin doon ay you should give. Oo. Para magkaroon ka ng maraming pera, Share. mamigay ka. Oo. Give and share because, ano yung sinasabi? When you give, you will also receive. And pag nagbigay ka, you are creating a vacuum. So, ibig sabihin, the universe hates the vacuum. Fill upan ka ngayon yan. Siksik, liglig, at nag-uumapaw pagka isinare mo talaga. So, lagi po, kung wala kang ma-share, not even monetary, pwede po na, service, pwede rin na, ngitian mo na lang yung tao, senior mo ang kaligayahan mo. Okay na po yun. Ako nagbibigay ako 10% discount sharing din yun. Ay, oo. Sige Mr. Quickie, kailangan natin yan. Ay, in-announce na po ni Casaldi. Saan yung 10% discount mo, sir? Ha? Nasa 4th floor lang po kami ng Lucky Chinatown Mall. Mr. Quickie. Nasa Ni Saldi Binondo. Vilches. Ay, talaga. Sige ha. Dalawin. 10%. Yun daw po ikapu niya. Ah, 10%. Ay, pero speaking of ikapu, hindi na tayo sakop nun. Hindi Lip na. service na tayo. No more ikapu. Mm. Yun kung ano na lamang ang idinidikta ng ating puso. Okay, so, Yan. pag-iimbak ng kayamanan na hindi nasisira naman ang aking gustong Yes. itulak dyan, Joyce, yung kasi hindi na nananakaw. Yan. Pero yung sa'yo, napakaganda, i-share nyo kung anong meron kayo. Yan. opo. Tama. And to cap it all, no, lahat po ng pinag-usapan natin, yung mga affirmations, yung playing, yung avoiding negative people, at saka yung mga goal setting natin, at ang lahat po na yan ay nakapaloob doon ay faith, yung ating pananampalataya na talagang we are doing everything in this in the hope that we will be rewarded at makakatulong tayo sa mga kasama natin dito sa mundong ito. And in addition, unahin nating mag-imbak ng kayamanan sa Sa langit. langit. Correct. Kasi Yung- automatic oo. lahat yan. Yes. Yung Idadagdag na sinasabi lang ni yan. Miss Beauty. Ah. Magagawa mo yun. Pag marami ka ng kayamanan sa langit, Magagawa mo lahat yung idadagdag na lang yung lahat lima ng na yan. kailangan natin. Alright, may conclusion ka dyan, Josa. Go ahead. So, yun po yung mga 5 habits na yan, i-adapt lang natin everyday and tingnan po natin how our money multiplies and your life will be happier and brighter and live your life for service of mankind and upliftment of other people's lives. Joyce De Lovieres po, kung may gusto kayong tanong, ay itanong sa akin via email joyce.financials@gmail.com. Yan, salamat! Alright, thank you, Pera pala ito. Joyce. Salamat, Joyce. Mahalaga kasi yung tamang pangangasiwa, pangangalaga ng ating mga pananalapi. Yan yung financial literacy program ng ating Pera Eskwela. At karamihan sa atin, pag may pera tayo, minsan, Sabi niyo kanina, katiwaldas. Oo, Nawawala. di ba? Yung parang One day dumadaan millionaire. lang sa kamay mo yung mga pera, di ba? Marami kasing isigulaki. Anong tawag Ano doon? yan? Financial temperature. Isigulaki nga. Easy go lang. Ay, marami ngayon mga isigulaki. isigulaki. Oo. One day millionaire. One day millionaire. 29 days broke. Yan sa 30 days lang yan. Kung sa 30, may 31 pa. Patay. Comatose na siya. No? hindi lahat tayo nakakakita pa ako. Hindi pa ako nakakakita nga ng 1 million eh. Ganon. Ano pa? Nakita mo na, Ah, kaya lang dineposito mo ng buo. Hindi. I mean, may sinasabi Hindi mo lang hinawakan. sinasabi ni dati, di ba? Senator na
ganyan. Yung laman ng bag na ganito. Hindi ka naman nag-iisa, sir. Naka-paper bag. Huwag mo nang asamin na makakita. Pero kung susundin natin yung advice ni Joyce de Luberes, ma-attend din natin. Kasaldi, Diba? pag tumingin ka pa nun, matutukso ka eh. Tapos sasabihin mo, tukso layuan mo ako. Ikaw ano ngayon sa tukso? Oy, Friday ngayon, TGIF, magwi-weekend tayo. Gagawin natin makabuluhan ang ating weekend. Mas maraming panahon sa ating pagbiministeryo. Sa lahat ng mga nasa ministry nila ngayon, lalo po kayong pagpapalain sa inyong mga ginagawa. At meron naman talagang Diyos na hindi natin nakikita na siya nagpapala sa atin sa lahat ng panahon. Tama. Alright, bye-bye time. Joyce, mauna ka na. Yes, salamat po. Pero eskwela every Friday, tangkiligin po ninyo dito sa Radyo Inquirer, Babantay OCW. Thank you. Thank you, Joyce de Loveres, ang ating banker, financial counselor, at ang ating guest host ngayon, Ayan. ang Happy Morning Show host, si Miss Horizon Chaser. Ayan. So, maraming salamat po sa konting panahon na ito at marami naman akong natutunan sa inyo. Yan. Thank Masarap you. mag-guess. Thank you. Nice, Sinamahan thank you. mo kami. Mas masarap mag-guess eh, no? Salamat sa inyong dalawa. Kasaldi, may pahabol ka. Ay, salamat po. Monday, magkita-kita tayo, mga kaibigan ko dyan sa Tacloban. Makupay nga agahay yung atanan. Ayan. Sa mga Bisaya hindi, di ay yung ka. mga kababayan po namin, yung ating mga texters na hindi natin nababasa, hindi man namin kayo sinasagot on the air. Yan naman po yung mga concerns ninyo ay sinasagot yan sa pamamagitan naman ng ating case officer. Ayan. So, hindi naman kailangan iti-text back Hindi namin na. kayo, ha? Oo. Gastos pa yan. Wala ho kami pang text back. Ah. Paano? Bye-bye time. Hanggang sa Lunes, mga kaibigan. And welcome back nga pala kay Beth Andres. Arlene Andes, mula naman dyan sa Belgium. Sorry, na-miss ka namin, ha? Andito ba si Beth? Si Beth nandiyan na, si bumalik si na. Ma'am, si Oo, Ma'am. Miss Beth. Kala Si ko Arlene siya. Andes Si naman, Arlene. na-miss natin today. Len, Oo. Monday na, promise. Nabitin lang tayo. Ito po ang inyong bantay OCW, ang boses ng OFW. Saldi Vilches po. At ako po si Susan K. Tatandaan ninyo, lahat ng problema may solusyon. Kapag walang solusyon, wag na nating problemahin. Philippine Standard Time is exactly 12 noon. Kwarto ang Radyo Inquirer. Tapos nabigla, ang dami pala. Ang dami ng... Ang daming pera. Ay, Dating wala eh. syempre, oo. Oo, Dating wala, di ba? Nakakagulat yun. Nasya-shock si Mrs. Nasya-shock siya na, ang dami pala. Ito pag pinalitan ko, magkano nga naman per dollar. Yeah. Yun ang nagiging problem daw ng maraming may bahay. Lalo pa kung hindi ito sanay humawak ng pera. Nabibigla. Sa halip na katiwala, nagiging katiwaldas. Hindi, totoo naman po yan. Yan nga nakakalungkot po. Nakikita natin, grabe ko makapag-shopping. Oo. May kasama pang ginagawa sa pag-gimmick, Oo. libre doon, libre dito. Pero hindi nila alam, mahirap po ang buhay pala sa barko. Okay na lang yung nagsha-shopping kaso may boyfriend pang kasama. Opo. Aroy, Oo, aroy, aroy. totoo yun. Napakaroy-haroy tuloy ang kasabi, oh. Oo, minsan may boyfriend pang kasama. Eh kasi katwira naman nila, pati din daw naman mga asawa nila po. Mga siman din. Pikit mata na lang daw sila. Ibig sabihin, kung anong pinapayagan nila. kung anong ginagawa ng asawa, gagawin din nila. Pero mali po Di man. yun. Kaya nga, Hindi hindi maganda. tama talaga yun. So sa ating mga kababayan, National Maritime Week po ngayon. Talagang pagkilala ito sa kabayanihan ng ating mga seafarers. Maraming mga activities na ginagawa ngayon sa iba't ibang panig ng bansa. At yung ating mga kapartners ay busy-busy rin sa iba't ibang mga lugar dyan sa port area sa Maynila. Basta kahapon nandiyan na ako. Nagampanan nyo na po Oo. yung Matraffic inyong talaga ano. yung Sumilit area na ako. na yun. Grabe ang traffic. Matraffic yan Oo. dyan. Now, yung iikot lang kami para makabalik dun sa kabilang kalye. Sana doon kayo 45 duman minutes sa... ata kami. Sana sa C3 kayo dumaan. C3 sa may Hindi namin Caloocan. alam. Oo. Oo. Para Pero pabalik totoo na. Para pagbalik nyo dito na kayo sa Ross Iikot, Boulevard. tama. Kuya Saldi, Ate Susan, kay totoo kaya na yung ating subway magkakaroon ng May subway? proposal na ganyan. Sa alternative
Alternative sa kwan, sa EDSA. Sa That's EDSA. good. Sa ilalim Mas na maganda. Parang may iba namang pagtutunguhan, may Pero- choice, may pagpipilian. Pero kailan? Ayaw ko lang. Ayun lang. Alright, ready na si Kaleo. Nagbabalik ang ating kabalikat ng Marino President. Kaleo Santiago sa kanyang mga balita pa. Leo Lito. Hi, sir. Leonito, Soli Santiago. Ay, saya. Kasama natin si Horizon, ha? Oo. Oo, oo. Hmm. That's good. Dahil dyan, sabi niya ay marapat lamang na pagputihin din mabuti Mhm. itong crewing ng mga marino sa mga ocean-going vessels. At saka, alam mo, may nabanggit pa lang, may balita ako kanina, kaya lang hindi ko na-explain. Oo. So, itong sa ginawa ni Vice President Binay, Mhm. bilang opening speaker sa anti-piracy seminar workshop na pinangunahan ng Department of Foreign Affairs. Doon sa workshop na yun, ay niyan ang mga marinong Pilipino ay malalampasan yan at maharap nila ang pamimirata bilang problema. No? Hindi yan, inaasahan niya na ang mga Pilipino makakabata o makakalampas niya sa problema niyan. At yan ay pamagitan nga ng mga workshop, seminar tungkol sa anti-piracy preparedness. Yan ang pinagig ni Vice President Binay sa conference. No? At meron pa sana akong kasalita tungkol sa maganda yung mga sinabi kasi ni katatapos lang pala ni Hans Leo Cactar na sa pagsalita. No? Opo. At isa sa mga nabanggit yan, yung administration, yung constitution, yung pagkakaroon ng review ng kanilang mga sistema para mapahusay lalo ang recruitment at employment ng mga marino. Yung mediation, Kaleo, kayang-kaya ni Casaldi yon. Kaya, yun ang dapat na kinukonsider ngayon ng ating POEA at ng OWA. Willing naman itong ating resident mediator. Ipapahiram natin. Ay, yeah. Oo. Oh, yeah. Oo. Sabi ni Casaldi, Hiram lang, hiram. kinukompromiso ako nitong isang ito. Pwede raw siya, borrow lang. Kaleo. Walang problema. Mhm. Oo. Kasama ko sa niya yung constitution. At siyempre, NLRC ang nakapunta dyan at yun nga, nila yung polisiya ng kung paano magpapalakas yung constitution. Alam mo, sa totoo lang, Kaleo, hindi lang dyan sa POEA nangangailangan. In fact, buong mundo, yung, lahat ng mga conflicts ngayon, humihingi ng mediation. Kahit dyan sa Mindanao, ang sigaw nila Miswari, mediator. Diba? So mahalaga ang mediation, hindi lang sa isang parte ng problema ng ating sosyedad. Palagay ko sa lahat ng parte, sa lahat ng problema ng ating sosyedad, dapat ang pairali muna mediation. That's Bago right. bago legal steps and legal Alright. steps. Mhm. So, oo naman, Kaleo Lito, Solis, walang problema. May isang gagawa ng trouble, yun yung troublemaker. Tapos nandito ready na si Saldi Vilches as peacemaker. Ayos ba, Horizon? Oo nga. O, sige na! Ayan na. Ayan na. Eh, Pala kahapon, birthday ni Captain Rodolfo Salvador ng Roma. At nung Lunes, birthday po ni Captain Gino Padrang
nagsasabi na ngayon ay busy sa Marina, si Tyra Establish, pwede ngayong araw na ito eh. Ay, si Syra. Oh. Oo, pakihalo na lang kay Syra. Oo. Parang mga close sila, Para ha? kilala, no? Mhm. Okay. Alright. Bye, Kaleo. Bye. Thank you very much. Mga kaibigan, ang ating kabalikat ng Marino President Leo Santiago sa kanyang mga balitang maritima. Public Service Program. Pilipinas Online. Bantay OCW. Siyempre, ito pa rin po ang inyong boses ng OFW pang Biyernes na edisyon. Saldi Vilches, kasama natin din ang ating special guest host, si Miss Horizon Chaser. Happy morning. Oo, sa kanyang happy morning show host na yan, sa kabilang istasyon. Siya'y kumakabilang Stasyon. Salamat po sa mga nagko-komento at nag-e-enjoy daw doon sa ating topic. And by the way, habang hinihintay natin yung ating Bantay Kaso update, yung pong mga text po ninyo sa amin, bigyan daan natin kasadi yung iba at nang masagot natin. Ito po ay nasa smart number natin, yung 0920-968-4700. Ang tanong niya, magkano po ba ang morning po? Walang happy. Gusto ko pong kumuha ng seaman book. Pipe fitter po ako. Paano po ang pagkuha at magkano po? Sabi ni Francis Dasco ng Nueva Ecija. Pati ang pagkuha ng BST. BST. Oh. Ano ba ang BSP? Kasi ang alam kong BSP, ito yung mga byuda sa Taiwan. Ay, ganon. Yun pala yun. Akala ko kung ano. Akala ko banda. Akala ko banda yan. Billion BSP and Company. Alam niyo ano yun? Alam niyo Horizon yun? Hindi. Alam ni Caldeo Lito. BSP. Ito BSP. Ay, ang BST yan. Ba yan? Basta alam ko, ito yung mga may asawa na Pagsasanay. sa Taiwan. Basta ganun. lahat doon byuda at byudo sa Taiwan. Ay, ganon. Walang married doon. Aray ko. Oo. Lahat doon is single. Buti nila, hindi ako pumunta ng Kaya ayan, pag nag-abroad po kayo, kasama ka doon. oo. Hindi ba? Kailan Tunay kaya- naman na byudo si Kasama. Ay, ibig sabihin, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ano ibig sabihin? Paano sila ng mga karelasyon doon? Ay, ganon. Mga Hala, BSP yun. tama ba yun? Hindi talaga tama yun, pero... Hindi ba sila yun- nakokonsensya? Wala na. Wala na, basta Hinanyo kumita na. lang. Matutulis talaga ito. Ganon. Pati babae dito. Ganun ba? Kaya nga, mas ano to sa byuda eh. Married na married yan, buhay na buhay ang asawa dito sa Pilipinas. Ano? Pero pag nagpakilala doon, byuda siya. Ay, ganon? Yes. Ano ba Hindi nangyari? ba yan na, Ano ba nangyayari sa nakikita? mga natin, society? Wala Ba? na. Yung moral fiber ng tao ay talagang Wala umimpis na, na ng no? umimpis. Tukso. Totally nawala na. Lapitan mo naman ako. Hindi. Yan nga yung sinasabi. Naku, baka po hindi na po kayo makaalis pag dumating. Paano ka ba mananalangin kapag may tukso na dyan? Ayan. Tama. Yung Paano tukso bang nga? papaalisin mo o ikaw ang umalis dun sa tukso? Tayo ang aalis. Huwag pa kaya naman yung tukso, talaga manunukso yan. Tama. Tayo ang umalis doon sa tukso na yan. Kaya hindi po totoo yun, ah. Paano ka naman Ano sasabihin mo tukso, layuan mo ako? Hindi. Kaya Ate Hindi yun, Susan, Oo. ikaw ang lumayo sa tukso. Tama. Dahil yan, walang ibang pakay yan, kundi ang Manukso. Yes. Sa bagay, si Taning na nandiyan, si silip-silip Oo, lang. si Satanas. Ano sasabihin ni Satanas? Ay, mapalad ka, ba't ako aalis? tama. Dahil E di, kita. hindi niya ginampanan yung trabaho niya. Yan ang Oo. trabaho niya. eh. Tayo, ngayon, pag ganahin natin yung ating konsensya, Tama. tinutukso ko nito, o tayo na yung tumalikod. Eh kaso, ayaw nilang paganahin yung konsensya nila. Kaya yun, tuloy-tuloy natukso. Tawag doon, Horizon, may mga kalyo na, kinakalyo ang konsensya, di ba? Parang parang Kaya mga, ano eh. parang mga nasa gobyerno rin nating iba. Mm-mm. Kalyo na rin. Kalyo na rin. Ay, totoo. Yan talagang kalyong-kalyo. Oo. Samantala, yung isang texter natin, si MM, eto sabi niya, pasensya na po sa pangungulit ko sa inyo. Kumusta na po? Ano pong sabi ng asawa ko sa Saudi? Yung hinihingi po naming suporta sa kanya. Si MM. MM, di ba kinausap ka na namin? Kahit anong pangungulit mo sa amin, ayaw na niya magbigay. Kasi ang sabi niya, may boyfriend ka. Nagsusumbong si Mr. dito. Di ba? Ang pangit pa nga na pagkasabi. Nung
mister eh. Nan-blank siya. Okay, so may boyfriend ka daw. Ang sa akin, kasuhan mo na lamang. Pero hanggat hindi umuwi dito yung asawa, Lalaki. hindi natin makakasuhan dahil hindi naman sakop. Walang sakla, walang Paano po pala yun, Ate Susan, kapag yung may asawa dito, pero hindi nagbibigay ng suporta, nasa abroad yung asawa niya? Walang police power ang ating mga embahada roon. Ay, ganon. Yan, ay makakasuhan lamang ng support case, abandonment. Pagbalik. Kasi walang jurisdiction. So, ang batas pwede. natin. Pag nalaman nilang bumalik, Pagbalik sa na kanila lang. kasuhan. Oo, Pero pagbalik. habang Habang naroon, hindi, ay tiis ito. Dusa ito, dusa. kasi may kaibigan tayo na nasa Canada, ganun ang kaso. So, inilapit sa akin yun. Ang umiiyak, magpapakamatay ang asawang babae dahil nga sa ganun. Yun pananagutan din niya yung kanyang pagpapakamatay. Pero Siguro. hindi sasagutin niya nung hindi nagsusuporta. Ay, Teka, ganun. speaking of suporta, ito raw, Muslim daw yung asawa niya, nasa Saudi, at kulang ang sustento, pero meron naman. So, ayaw niya magpakilala, tatawagin natin siyang si Jennifer. Okay? O sige, Jennifer! Ma'am Jenny. Oo. Hi, Ma'am Jenny! Janet yun. Hello. Yes, ma'am. Janet na lang pala, Janet. Hi, Ma'am Jenny. Oo. Ano nangyari sa asawa mo? Oo. Oh, tapos? Magkano yung sapat na sustento? Dati po kasi nagpapadala po siya ng papel. Ngayon po, binawasan na po niya kalahati na lang po. Meron po nag-text dito sa akin. Bali po sabi niya, bago daw po siyang asawa doon, nagsasama na daw po sila. Mhm. Kaso po yung ano ko po, hindi ko po talaga kaya, hindi po talaga makasapat po yung pinapadala po. Eh, ano po sinabi ni Mister? Pero nung sinabi niya, ito ba si Mister nagsabi naman sa'yo na may asawa na rin talaga siya roon? Hindi po siya umaamin. Wala namang umaamin Rule number talaga. 1, wag aamin. Hanggat ano. Rule number 2, wag aamin. Di ba pag mga kababayan nating Muslim, pwede Pwede sila mag-asawa. mag-asawa ng marami? Yun nga po yung sabi. Kayo po, kayong original. Pangalawa po. So ilan na kayo? Yun po yung hindi ko alam kung gusto ko po na meron saka ito pangatlo po. Pangatlo Pangatlo. yun. Wala namang, tingin ko po, walang problema sa kanya kahit may asawa. Ang kailangan niya lang Sustento support. lang, Oo, kasi nga support. mga Muslim daw sila. Okay, Ma'am Jenny. Okay, tama, ang ganda ng pangalan niyo, so isang taon na nakulang yung sustento. Anong sinasabi naman niya? Humihingi ba kayo? Humihirit kayo? Pwede po niya nare-reply yung mga Mhm. lang po talaga, kahit po anong namin, hanggang doon lang po yung pinapadala niya. Yan po ba naka-breakdown yung 10,000? O May listahan may ba? listahan kayo? Na yun talagang inyong kailangan? Wala. Maglista po kayo mula sa bigas, wala ba kayong hanap buhay, Mrs.? Ano lang po kami, direct selling po eh. So, ano lang yan, paminsan-minsan. Paminsan. Pag walang bibili, walang Sige kita. po, ilista nyo po, tapos ilang taon yung mga bata. Anong edad po ng mga bata? Tatlo po. Dapat po kasi pag-aaralin ko na po ng pasukan kahit kung saan. Ay, hindi Sama rin nakapag-aral. So, hindi naka-aral, hindi naka-eskwela. Ilista nyo po yung mga pangangailangan at ipadala po natin sa kanya doon. And then, hindi po natin pwedeng kasuhan dito sa Pilipinas, katulad ng pinag-uusapan natin ka Saudi and Horizon, dahil nga walang jurisdiction yung batas natin doon. Kailangan po, taga saan po kayo, Ma'am Jenny? Bukawit po. Bukawi, Bulacan. Okay, ipadala nyo po sa amin yung detalye nung inyong mga pangangailangan. Subukan po namin na maipadala sa Saudi. At Yun na lamang tulong namin. Parang apila na lang dun sa Opo. employer doon sa Saudi. Na makiusap tayo doon sa Mister. Mister Kasi din. Oo. Yes. Sa kay Mister, kung makakausap natin. O sige po, Ma'am Jenny, thank you ha. Ma'am Jenny, Sige po, maghanap buhay pa rin tayo kasi hindi po pwedeng aasa rin tayo sa kanila. Paano kung wala na? Totally na hindi na yan nagpadala. Okay, magandang umaga po sa inyo at maraming salamat po. Si Ma'am Jenny yan, hindi niya tunay na pangalan. pero ina-acknowledge siya Jenny. Ayaw magpabanggit ng pangalan. Galing sabi- pangalan, ano? Okay. Pangalan milyonaryo. Oo nga, mayaman. Mayaman. Magbabalik po kami. Ito pa rin po ang inyong bantay OCW, ang boses ng OFW. Kasama pa rin namin
ang aming special guest host. Horizon Chaser. Salvi Vilches po. At ako po si Susan Kay. Ang ating oras po ay 11:33. Ang oras na ihatid po sa inyo ng PhilHealth. Sa PhilHealth, bawat Pilipino, bawat miyembro protektado, kalusugan, sigurado. Silbato. Kaya yun ang ating narinig doon. Pero, kaya po wala ang aming radio program. Okay, so, ikaw na princess muna ang bahala diyan. Paano mo siya okay. Ito po ang inyong bantay OCW. Narito muna si Teodoro Olivan. Teodoro. Good morning ho sa inyo lahat. Sige po, natin po sa mic. Good morning ho sa inyo lahat. Okay, ano po may tutulong namin? Ano ho kasi ako ex-seaman ho ako, ex-crew na ho ako ng PTC magto 2 years na ho, hindi mo. Bakit? Ayaw, Oo. wala na, hihingi lang. Kasi lagi ko napapakinggan kayo na lagi niyong kausap si Cap Enrile, Cap saka si Enrile. Chief Engineer Louie. Oo. Lagi ko napapakinggan na marami ho kayo natutulungan ng seaman baka Kailan kayo, kailan yung last na sumakay kayo sa barko? last 2 years na ho, October po ho, 2 years 2 na years ako. ago. Hindi pa gaano ka. Pero hindi napunta, kailan ang huling punta niyo sa PTC? Last month ho. Last month. Hindi ako makakuha ng ulan. Ganun ba? So hindi pa kayo nagkakausap din ni sila engineer? Ano nga po yung huli niyong trabaho? Motorman ho ako Ano ba ang motorman? Oiler ho, sa barko. Oil. Ano yung oil Nag-oil ka. Akala ko yung motor, may motor sa landan. Iba yung oil. Iba pala. Yung mga Oo. nagmamasahe, may oil. Nag-oil ka pa. Ma'am, may bali ako ang... Oiler. Ako ang nagre-reading ng mga sa makina. So, Pressure and... yung trabaho niya, Mr. Olivan, Yes, hindi ma'am. pwedeng wala sa barko. Yes, ma'am. Napakahalaga. Napakahalaga. ng trabaho niyan. So ilang taon na po kayo nag-oiler or motorman? Matagal na ho Pero nag-apply kayo ulit. sa PT, kasi ma'am, napakatagal ko na sa PTC, hindi naman ako lumilipat Kaya nga, bakit nahinto kayo? Alam ko, ang karir doon, nababantayan. Ayaw nga ho Bakit kayo kasi may edad na nahinto? ako, 56 na ako Pero hindi pa naman kayo nagretiro. Hindi pa naman ako nag-retard Ano yung huli? Pagkababa ninyo, anong sinabi? Walang renewal? kasi yung isa kong sinakyan, pinasasakay ho agad ako, sabi ko, wag muna, may problema ako sa bahay, may sakit ng nanay ko. O, yun naman pala, pinasakay na. Pag ikot-ikot ko ho, hindi, kasi medyo, pag tinanggihan mo yung siyempre matatagalan tayo baka ho, mai-refer niyo ako kay Captain Enrile, saka May chance naman pala. Pinasasakay ka naman noon. Pinasakay. Problema ka lang, ikaw ang hindi sumakay. Opo. Okay. So, sa palagay mo, pag nirefer ka namin kay Captain Enrile, Oo nga ho, wala tayong kaso, walang sablay, wala naman ho, At sasakay na siya dapat. Oo nga ho, member ng Uncle, tumulong pa nga ako nung last Wow, congratulations. So, sige, bakit hindi endorse ko namin muli sa PTC? Motorman pa rin. Oo. Hanggang ilang taon ba doon? Kasi nung minsan tinatanong niyo si Chief Engineer Louie, sabi naman niya wala namang age limit siya Kasi totoo. Hanggat yun kaya. Nakasalalay daw yun kasabihan ng Horizon. Doon sa principal. Hindi naman, okay ka pa At ang sukatan ata doon, hanggat nakakatayo ka sa barko at hindi ka bumabaksak, ibig sabihin, magaling pa tuhod mo. Tama. Wala naman tayo sa Pilipinas na may edad. Edad ang tinitingnan. Ito lang naman talaga masyadong May minimum age, pero walang maximum age. Pero siguro naman yung 80, wag na. Tama, baka makalimutan niya yung makina Kasi gusto ko lang hanggang... Liability na yun, baka tumalon pa. Yung 80. Hanggang 60, makasakay ako para lumaki-laki yung ko sa SS. Hanggang 80 talaga. Ilang taon na po ba kayo ngayon, 56 sir? na ako 56. Hanggang ilang taon nyo gusto? 60. Hanggang 80 daw. Ikaw lang narinig dito. 80, 60 naman. 60. 60. So, meron pang 4 na taon. Kasi wala kasi akong anak. Kaya, So, alis ka na lang na alis. Ilang taon ka na talagang total na nagbabarko? 89 pa ako sumakay ng PTC. So, mga Ilan taon? 30 years na. Mga ilan? 20, 30.
Ang tagal na. Hindi ka ba nagsawa? Tama na. Baka sanay na si Mrs. na wala na sa... Mahirap po sa Pilipinas eh. Palagay ko nga. Palagay ko nga si Mrs. no? Mrs. no, masanay kang wala siya. No? Nangintriga pa. Biro lang. Intrigal. Baka magkaanak na kayo kapag nahito Wala na po mga kayo. anak na sila. Wala. Wala. Wala nga po. Kaya nga gusto niya umalis. Umalis para. Husband ko siya. Kasi wala akong susuporta rin sa... Matanda na kami nagkita. Ibig sabihin, 10 ngayon years na lamang po kayo kami. nagkapangasawahan, late na? 10 years na 10 years 10 years ago. 10 years ago. O kung 50, ilan taon kayo? 56? O di 46 ka na nag-aasawa. Oo, kayo, ilan taon 40 na? years old ho kami 40 years old. Parang gusto lang daw po nila na ihanda yung pagtanda nila. Mahirap na nga naman talaga. Pang-retirement. Okay, pang-retirement. O sige po, bibigyan namin kayo ng endorsement ngayon. Balitaan niyo naman kami, ha? Pag kayo sasakay na muli. Kaya lang, di ba? Sigurado Pero, yun, sigurado. pero, meron mo rito Requirement. patakaran, may requirement dito. Kasi ang seaman ay hindi pwedeng hindi Ayan. makanta. Ayun. Kaya National Maritime Week. At huwag sasabihin sa atin na ilang taon na siya dun sa, at hindi pa siya nakakakanta, Hindi di ba ba? pwede si Mrs. Di ba? Hindi, ikaw. Bakit si Mrs. Pagbalik ko na. Si Feller? Pinagpawisan tuloy. Sir Oliver? Pinagpawisan. Sinabi kakanta. O di Oo nga. hamunin na. Mr. Olivan, kanta na. Ayan na. Kanta na. Sige po. Wala po ako alam ng mga yung pisa ng mga Samahan mo, kanta. Mrs. Olivan. O sige, dalawa kayo. Ikaw tinuturo Kasi kakanta ko. Halika po. Dali, tabihan si. Ilahin niyo po yung silya na lamang dito. Mrs. Olivan. Ayan. Para masaya. Kayong dalawa ha. Pero dalawa po kayo ha. Sige na po. Ano bang kakantahin Nang matanggap na to sa Panahon PTC. na para magsaya. Diba? Forget mo na Kasi ang nakikisabay problema. lang ako sa mga Wala, parang. Ako tuloy. Kita ng barko. Ako na mapakanta eh. Sige po, kaya na po. Aba, ikaw. Ayan na. Ayos na yan. Sasamahan ka pa nga ni Mrs. eh. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo. Ayan, binibigyan ka ng mga Na kanta. walang halong biro. Diba ganyan kayo? Sige na po, kanta na po. Okay, go. Hindi ako nakapag-ready na. Ikaw ba ready ka, Mrs. Olivan? Hindi ko kasi... Hindi po kayo makakasakay na sa barko pag di kumanta, no? Ngayon, sasakay sa barko itong si Ako Horizon. kasi akong kumanta. Siya kumakanta. Pangarap ko po yun. Pagbabarkuhin namin ito. Tama. DJ doon, DJ. Tama. Para may magpasaya sa inyo. Si Mrs. Tulaw. Ay, ganito na ba? lamang. Pag ikay Pagbalik sasakay ako. na, pagbalik mo naka-ready ng kanta. Ayan. Sa totoo, Pwede. in fairness, pinagpawisan talaga si Mr. Olivan. Napakalamig dito sa studio eh. O, sige na po. Absuelto Baka na po pwede kayo. po daw kayo, Ate Susan. Ay, hindi ako sasakay ng barko. Roxy, public service. Kasi ang ganda ng boses natin, Susan. Kaya, no? Horizon na, wag ka man pahamak. Ang boses niyo po talagang napakaganda. Kaya request yata ng ating guest. Oy, binalik. Ako pala. Ikaw na nagre-request. Oo. O, sige, absuelto na natin. Si Mr. Olivan. Okay Next na time. po. Basta babalik kayo dito pag nakabalik kayo. Bye-bye, Mrs. Olivan. Hintayin niyo po yung aming referral. Ang sumasaliw naman sa atin, bakit miss kita? Miss na miss Ako pa na rin talaga. po si Susan Kay. Siya, miss natin talaga. Sandy Vilches po. Good morning. At Miss Horizon Chaser po, pagsamantala. Sa kanyang happy morning. Morning pa kasi kaya nandiyan Oo na nga, kami. happy morning. Siya po ang host ng Happy Morning Show, Horizon Chaser. Eh di, pagsamahan natin, pagtulungan natin tatlo, kawawa naman pagtutulungan. Si Teodoro Olivan ba? Olivan. Sige, upo po kayo dyan. Si Mr. Olivan ng Blumentritt, Silang, Cavite. Okay, and syempre, yung ating pong Seafarers Hour kahapon, na-miss natin dahil May hearing Oo, naman. may Senate hearing. At marami na namang nabunyag doon, ha? At marami naman. Ang mga... Whistleblowers. Ay, yan naman ang the best, ang mga sundalo, magagaling Mga sa sundalo. pamalansya. Kaya hindi ako naging sundalo eh. Ayaw mo. Ikaw naman ang the best naman na kayang-kaya mong gawin sa bahay. Nako, Horizon. pagdating po sa bahay, medyo maselan tayo dyan. Kasi talaga pong sinanay na ako sa gawaing bahay. So, homemaker ka rin. Opo. At kaya nung dati, di ba, nag-abroad si, si asawa. So, ito, ito may yun. asawa rin ng OFW Opo. eh.
Kaya lalong mas maraming panahon sa bahay at sa mga anak. Iba talaga pag yung mga anak natin pinalaki sa pag-aaral ng Biblia. So, Ay, tutok, no? opo, ang tutok. magulang. At kahit mag-isa ka lang na nagaruga sa mga anak mo, talaga pong mailagay sila sa ayos. So, napakaganda, di ba? At least may naiwang isa. O, kaysa dalawa, Yung wala. dalawang wala. Yan ang nakalulungkot doon. Yeah. So, congratulations dun sa ating mga scholars, OWA scholars na nagtap sa ano nga ang examen yun? Sa engineering, di ba? Engineering. Yan sinasabi sa mga... Electrical Engineers Licensure Ayun. Exam. Kailangan natin yan na maraming engineers dito sa bansa. Alam mo, pag sinabi mo engineer, design yan eh. Hindi, yung mga gumagawa ng mga electrical services, ang tawag sa kanila, electricians. Pero ito, pag mga engineer, nagdi-design sila. That's true. So, these are amazing students. These are amazing people. Hindi pwedeng ano yan, hindi pwedeng maging journalist yan. Hindi pwede. Mangunguryente. Galing Galing siya. Naisip mo yun. Hindi pwede yung pagsamahin ng electrician at ang journalist. Hindi pwede. Dahil ibig sabihin nun na Mangunguryente. So, fake ang mga report niya. Ganun pala yun. Oo, ganun yun. O, kita mo na, may natutunan na naman ako sa inyo. Journalist ka na. Tayong mga nasa media. Oo nga. Kaya katuwaan na lamang yan. Alright, sa iba pang balita, nagbabala naman ang Embahada ng Pilipinas sa Saudi laban sa isang lalaking nangangako ng agarang repatriation kapalit ng salapi. Naku. Pinangalanan ng Embahada ang di umano'y nirereklamo ng mga Pilipino na si Warren Villegas Soriano. O nakakahiya naman ito. Kung maririnig ng mga kaanak dito sa Pilipinas, hindi ba? Pinayuhan ng Embahada ang mga Pilipinong huwag makipagtransaksyon sa kahit sinong individual na mag-aayos di umano ng kanilang exit visa na may kapalit na halaga. Hindi kinikilala ng Embahada ang sino man na nagpapabayad para sa repatriation ng mga OFW doon. Samantala, isang grupo ng mga Pinoy ang nagtungo sa Riyadh International Airport ayon sa pangako ni Soriano na isyuhan ng mga ito ng exit visa ng isang opisyal. Nagbigay pa di umano ng seat number itong si Soriano sa mga biktima at sinabing mayroon na silang flight patungong Pilipinas. Ayon sa Embahada, ang bawat isa sa kanila ay nagbigay ng halaga para sa proseso ng kanilang exit visa, ngunit lumabas na ang mga reference codes ng exit visa ay peke at hindi pinayagang umalis ng otoridad ng Saudi Immigration ang naturang mga Pinoy. Palagay ko architect itong si si Warren Villegas Soriano. Marunong. Magaling mag-drawing. Oo. Pero Hindi ito si Architect Errol Supremo. Ay talagang tunay na magaling mag-drawing yan. pang international yun. International. Ito ibang drawing ang ginawa ng Warren. Nag-drawing ng mga fake ng mga flight schedule. Ba't hindi rin? At sobrang may makulay pa Kasaldi and Horizon. May seat number. Oo nga eh. Marunong. Kaya lang, baka mamaya seat number ng sinihan ang inilagay doon. Mas malikot pa ang isip niya kaysa tunay na architect. Napakalikot. Oo. Napakalikot sa kulay. Nagawa niya yun. Nakulayan. Ano apelido? Warren Villegas Soriano. Ayan, ipaskil na natin yan sa mga CR, ha? Kasi, siyempre, yung mga Pinoy doon naghahabol na makalabas na nga naman ng Saudi. Hanggang November 3 na lang yun. No more extension. Dahil extension na itong binigay sa kanila. Ngayon, tama na ang drawing. Huwag po kayo makikipag-ugnayan. Huwag kayong pumatol sa mga ganyang kapalit ng halaga, no, ng salapi. Bibigyan daw kayo ng exit visa. Alright, 10:48 ng umaga. Ang oras natin, oras atid sa inyo ng PhilHealth. Sa PhilHealth, bawat Pilipino, bawat miyembro, protektado, kalusugan, sigurado. Tuloy sa ating mga balitaan. Ito ang inyong award-winning Best Public Service Program, Pilipinas Online, Bantay OCW with Susan K. Sa PhilHealth, bawat Pilipino miyembro, protektado, kalusugan, sigurado. Radyo Choir 990 AM.
Balik tayo sa ating mga balitaan dito pa rin sa Bantay OCW, ang boses ng OFW. Ako pa rin si Susan K. Saudi Vilches po. Kasama namin si Miss Horizon Chaser, ang ating kapatid sa hanap buhay sa kapilang himpilan. Actually, ano ito Pumapagaspas. Suma sa kabilang radyo. Nakikikapit bahay na radyo. Sa kabilang istasyon. Friendly station din. Ang problema. Nangangapit bahay. Ayos ba, Horizon? Oo naman. Sa mga kabilang istasyon. Naisip mo yon? Kasi yung mga Pag nakikinig nga po ako sa inyo, nag-i-enjoy ako eh. Ganon. Kasi yung mga nangiiwan daw ng asawa, suma sa kabilang Aray. bahay. Di ba? Oo nga. Pag station naman, Sa makabilang istasyon. Tama. Pero wala pong sa makabilang buhay ha. Walang buhay sa kabila. parang Kapag kayo, yung isa'y namatay, patay na siya. Patay na. Oo. Wala nang buhay sa oo nga kabila. naman, paano nagkaroon ng buhay ang sa patay kabila. na? Kaya nga patay eh. At yung patay naman, estado lamang ito ng natutulog. Malalim na pagkakatulog na gigisingin sa tamang panahon. Kaya yung mga, ano nyo ba kasabi, ang mga sementeryo, ang tawag lang dyan ay silid tulugan. Yes. Talaga. Natutulog lang po sila. Di po ba, ano ba sila, ano yung RIP? Rest in peace. Yun. Oo, Na di ba? namamahinga na sila. At payapa silang namamahinga. Alam mo, pag pumupunta ka doon sa Holy Cross, hindi ko akalain na Yun ang yung ibig lugar, sabihin. Tulugan sementeryo Parang, Silid tulugan lang parang yan. baho nga. Parang Natutulog lang po natutulog sila lang yung mga doon. tao Oo. doon. Na huwag niyong gigisingin. Walang Bawal. gisingan. Oo. Dahil gigisingin sila sa tamang panahon. Ayan. Yun yung resurrection po. Ayan. Okay. So, pati nga ba natin naipasok yun? Dahil sumakabila. Dahil sa sumakabila. Yung mga balo sa buhay. Sumakabilang bahay. Alright. At ngayon ay National Maritime Week. Wow. Oh, di ba? Naku, sayang na-miss natin yung ating Seafarers Day kahapon. Hindi, pero ang culminating ano yata ngayon Sunday? Yes, Di ba? itong Sunday. Pero kahapon, Kasabi and Yes, Horizon, oo. dumalo kami sa May- inauguration at pagpapasinaya ito ng Angkla Mm. center nila sa may Philippine Ports Authority, Tama, sa oo. GAD Center, sa PPA. At nakakatuwa pong makita na meron, binigyan sila ng spasyo doon, natatakbuhan bilang ikalawang tahanan ng ating mga marino. Ang galing. And in fairness, kina Captain Ronaldo Enrile at yung kanilang kinatawan na si Congressman Jess Manalo, ito yung pinangako dito sa programa Yes. na gagawa sila ng sentro doon sa port area Manila. Ayun na, meron na. At napuntahan namin kahapon. At kahit napakahirap talaga pumunta sa port area. Hirap. Kasi yung piloto namin magaling. Tumalon. Ganon. Inabot kami ng talaga, Jason, ha? Doon kayo, saan kayo? Doon sa may, na ano kami? Road 10. Oo, lumagpas po kami. Lumagpas kayo. Kaya tumawid kami ng bridge na pagka-traffic na puro truck ang kasabay namin. Naku, grabe talaga doon. Naku, Sana buti sa po, kabila ano, kayo. Sa kabila pala ang daan. Alright, so first time nagkamali. Pero yun na, congratulations sa PPA, ang Philippine Ports Authority, at saka yung ating Angkla. Angkla. Salamat sa Oh. inyo. Sige, so merong magandang balita naman dyan para sa ating mga Pinoy Seafarers ngayong Biyernes. At bilang bahagi daw po ito ng National Maritime Week, ay maaaring sumakay ng libre ngayong araw ang mga Pinoy Seafarers. Ayon kay LRT Authority spokesman Hernando Cabrera, ang libreng sakay ay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Walang libreng sakay para sa... Mga asawa Hindi, ng oo. seafarer, hindi. Seafarer lang. Sila And lang. in fairness, sa rush hour lang. Oo nga. Ano yung papakita nila, San? Yung Ano kanilang pa? Seafarer's ID. Ito Ito po, kinakailangan lamang magpakita ng valid seaman's book o Oh. PRC ID ang isang seaman. Kala ko, balbasarado lang. Wag, oo. Ayon sa Philippine Ports Authority, ang tema ng National Maritime Week ngayon ay Sustainable Development, IMO's Contribution Beyond RIO plus 20. Magkakaroon naman ng parada at pagpaparangal ng 10 outstanding maritime students of the year. Ang Pangulo o pangalawang Pangulo naman ng bansa ang magiging pangunahing tagapagsalita sa nasabing okasyon ni si Vice President Jejo Marbinay. At pangwakas sa ating exchange rate, congratulations sa ating mga seafarers sa maritime sector. Congratulations sa lahat sa inyo dyan. Sa ang ating exchange rate for today, September 27, from the Treasury Department of Bangko Sentral ng Pilipinas.
Ang ating US dollar for today is 43.35. Japan yen is 0.43. UK pound 69.55. Hong Kong dollar is 5.59. Ang Swiss francs is 47.65. Ang ating Canadian dollar 42.05. Singapore dollar 34.54. Australian dollar is 40.53. Bahrain dinar is 115.01. Ang ating Saudi Riyal is 11.56. Brunei dollar 34.41. Thailand baht is 1.39. Medyo tumaas ng konti. UAE dirham is 11.80. Another tumaas ng konti. Ang China yuan is 7.08. At ang ating euro for today is 58.48. Yan ang ating exchange rate for today from the Treasury Department of Bangko Sentral ng Pilipinas, September 27, 2013. Sumainyo ang kabuuan ng ating mainit na mga balitang OCW ngayong pong araw ng Friday. At ngayon ay September 27. Yeah. At may pahabol na comment si Miss Josephine Mina, si Jo. Sabi niya, tama Susan, sa John 5:28 and 29, gigisingin ni Jesus ang mga namatay. Kaya pagkabuhay muli ang tunay na turo. Oh, di ba? Diba? Tama ka dyan, Ate Jo. Tama ka. Miss Jo Mina. Salamat. O yan Kuya Saldi, gigisingin po si Justice Nimpa. Kaya dapat paggising sa kanya, naroroon ka, pagsilay ng kanyang mga mata, dahil hahanapin niya si Saldi Vilche. At hindi lang po yon. Kung gaano kaganda ang iyong asawa, mas lalong mas maganda siya. Pagising. O, diba? Ang ganda. Tama. So, lahat I am masaya. looking forward. Teka lang muna, ha? And, talagang looking forward tayo dyan sa pagkabuhay muli. Yan naman ang hope ng lahat ng mga namatayan ng mga mahal sa buhay. Kaya natutulog lang po sila. Huwag po ninyo masyado ikalungkot yan. Good AM, Tita Susan. Listening to you right now. Hello to Miss Horizon Chaser. Uy, salamat I am po. stuck in EDSA traffic going to Special Metro Witnessing Program in Magallanes. Wow. Yes. By the way, cemetery is from a Greek word which literally means sleeping chamber. Wow, thank you, Jared Flores. Talagang iba itong ating mga kwan, ha? Ang lalalim no? Lalalim. Sleeping chamber. Di ba? Pero makatotohanan naman, Thank diba? you, Jared, ha? Sa, Jared, thank you. Greek word na yan, nang ibig sabihin ng cemetery. Oo. Sleeping chamber. Palagi ko si Jared nakaupo sa likod. Kasi kung siya ang nag-drive ngayon, mahihirapan siya. Jared, ha? Kung ikaw nagda-drive, lagot ka sa amin. Pull over ka muna. Hindi, baka naman po tumabi lang muna sa Tumabi. Samantala, yung scholar pala, si Melvin Piyok Ayun. Lasya. Melvin Piyok Lasya. Alright, thank you, Princess. Si Kaleo Santiago sa kanya mga balitang maritima. Ready na? Kaleo, go ahead. Leolito. Hi, sir. Leolito. Good morning. Narito ako sa CSG conference na ginaganap sa SMX Convention Center. At so far, napakaraming chief owners at siyempre yung mga training and education sector ay narito rin. Nagsalita na sa ating programa ang si Tony Vincent Miranda ng Welcome Remarks dahil siya ang CMG President sa kasalukuyan. Ganun din, nasalita si Dr. Conrado Roca, Presidente ng Associated Marine Officers and Seamen Union of the Philippines. At siyempre, ang pinaka-sarap ng keynote address ay binigay ni Hans Leo Takdak, Administrator ng Philippine Overseas Employment Administration ng Kasipot si Zone Secretary Rosalinda Baldos. Napakaraming kinalakay sa mga naunang salita. Katulad ni Administrator Takdak na binanggit ang mga nangyayari sa PUEA. Sabi niya ay nasa global needs ang Pilipinas bilang growing capital of the world, kaya dapat pag-usahin natin lalo ang pagiging growing capital ng nation.
kasama sa ganyang sitwasyon ay ang comprehensive program ng recruitment system sa POA at ang pagpapalakas ng online system, yung communication, yung interaction, yung palitan ng business private sector and government. Yan ang kanyang binigyan ng focus at i-encourage niya ang buong sektor ng maritime na pausahin lalo dahil ngayon ay gusto na ang social media kesa maunang paraw ng press and media sa mga development industriya. Yan ang buod ng kanyang mga sinabi, katusan at kasalbi. Opo. Alright. Yan. Kung may mga report ka pa ka, Leo, balik tayo after ng ating mga balita. Mangyayari po ay kung maghapon ito at magsasalita ang DOH, siyempre ang tungkol sa Marina, yung single administration, kasama ang chair at siyempre pa ang TRC. Kaya mamaya, kung may pagkakataon pa ay Ibabalik kita. Alright, babalik po si Caleo Santiago, ang Pangulo ng Kabalikat ng Marino sa pagtutok sa mga kaganapan bilang bahagi ito ng National Maritime Week. Salamat, Caleo! Good morning po sa inyo. Salamat po, Kaleo. Alright, babalikan natin siya mamaya-maya. Leolito Solis Santiago. Mamaya na, yung mga bati mo. Kasi ano to Maraming kaibigan. Horizon. Oo, binibigyan namin to ng 60 seconds. Wow. Para sa kanya mga pagbabate. Magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo sa pag-usad pa, sa huling oras pa ng ating Bantay OCW, ang boses ng OFW. Tatlo kami. Horizon Chaser. Saldi Vilches po. At ako po si Susan K. Our time now is a minute after 11 a.m. Ang oras na ihatid po sa inyo ng PhilHealth. Sa PhilHealth, bawat Pilipino, bawat miyembro protektado, kalusugan, sigurado. Join Choir 2 ang Brad Join Choir. Hindi dyaman eh. Ang saya